Mga kamaster, sa episode na ito ay tungkol naman sa arrears ng inyong console loan ang ating pag-uusapan dahil po ito ay naitanong ng isa po sa ating mga viewers dito sa ating YouTube channel. Narito po ang kaniyang tanong. Master Jet, good afternoon. Paano kung gusto ko i-restructure ang console ko para maayos ang arrears ko po? Okay, so sa ngayon mga kamaster, kung napapansin po ninyo, based po sa mga nakikita ng ating mga viewers, ating mga subscribers, doon po sa mga GSIS kiosk ay hindi na po available ang GSIS console loan. So hindi na po kayo pwede makapag-renew ng inyong console loan. Hindi na po kayo pwede makapag-apply muli kahit makapag-apply man lang ng bago na console loan sa ngayon. So in short, bye-bye console loan na. So kung meron po kayong mga arrears doon sa inyong console loan at nais po ninyo itong ma-restructure, hindi na po ito sa pamamagitan ng pag-apply muli ng console loan, kundi sa pamamagitan na po ng pag-apply ng tinatawag na GSIS Multipurpose Loan. So since hindi na available ang console, so dito na po tayo ngayon sa multipurpose loan. At sa pamamagitan po mga kamaster ng pag-apply ng multipurpose loan ay para na rin pong na-restructure ninyo yung inyong loan, hindi lamang po sa console kundi maging sa emergency loan at sa iba pang mga GSIS loans na siyang makonsolidate doon po sa multipurpose loan. So yung MPL mga kamaster ay para siyang GFAL. Ang pagkakaiba lamang sapagkat yung GFAL ay yung binabayaran ng GSIS, binabayaran ng GFAL ang inyong loans doon sa mga private lending institutions. Pero sa pamamagitan po ng MPL ay binabayaran nito ang inyong mga existing loans sa mismong GSIS. Maliban na lamang po sa GFAL, housing loan at policy loan. The rest of accounts, mga loans ng GSIS ay pinagsama na into one as multipurpose loan. Multipurpose kasi iba't ibang purpose. Yun nga, multipurpose loan. So, kung meron kayong problema sa arrears o kaya ay surcharge ng inyong iba't ibang GSIS loans na makonsolidate po dito sa MPL ay hindi na po ninyo kailangan na mag-apply ng mga loans na yon kundi mag-apply na lamang po kayo ng multipurpose loan. So, ang advantage nito mga kamaster kapag mayroon po kayong malaki na surcharge doon sa inyong mga existing GSIS loans sapagkat ang lahat po ng mga surcharges na yan ay mawawala at ma-waive po ng GSIS kapag kayo ay nag-apply dito sa GSIS Multipurpose Loan. So para po doon sa nagtanong, nang nagpadala po ng kanyang tanong tungkol sa kanyang pagnanais na ma-restructure ang kanyang console loan dahil sa mga arrears, ang pwede nyo pong gawin, sir or ma'am, ay mag-apply na lamang po ng multipurpose loan. So, pero sa ngayon mga kamaster, ang mai-recommenda ko po ay mag-apply kayo ng MPL pagkatap by next week na lang po. Next week, dahil nga ngayon darating na December 11 until December 13 ng gabi ay magkakaroon ng system upgrade ang GSIS. Kung saan mga kamaster ay hindi po kayo makapag-open ng mga GSIS na kiosk o kaya ay sa AGSIS mo during this period. Pero after that mga kamaster, after dun sa gagawin po nila na upgrade, ay maaari po, inaasahan po natin mga kamaster na by that time ay ma-update na po yung system ng GSIS dahil dun sa kanilang gagawing upgrade. At kapag na-update na po yan ay mawawala na po yung mga arrears na nasa inyong account dulot po ng loan moratorium for period of Bayanihan 1 and Bayanihan 2. So, hanggat maaari mga kamaster ay next week na lamang po ninyo kayo mag-apply ng nito sa GSIS Multipurpose Loan dahil at that time ay at least ay na-clear na po at magiging updated na po yung system ng GSIS at maging sa mga accounts ng mga borrowers nito. So, mas hindi na po nakaka-stress na wala kayong makikita
na meron kayong makikita na arrears dulot po ng loan moratorium. So, yun po mga kamaster. Wala ng console, hindi naman makapag-apply ng console loan, kung kaya dito na lang po kayo sa multipurpose loan, kahit nga alam po natin na marami ang ayaw sa loan na ito dahil sa maaaring pagtaas ng kanilang monthly amortization dahil sa 7 years lang na term, except for those na mayroong help account ng GSIS. So wala pa tayong magagawa kasi yun po ang approved ng GSIS, yun po ang kanilang napagkasunduan at kanilang ini-implement sa ngayon. So yung sa atin na lang as members, borrowers ng GSIS ay maaaring manawagan po kung ayaw po natin, sana mabigyan tayo ng pagkataon na kahit ipagpatuloy na lamang yung console na hindi kayo mag-apply to sa multipurpose loan. Pero as of now mga kamaster, dahil hindi na po available itong console, so multipurpose loan na lang po yung ating pagtiyagaan at applyan ito po sa GSIS. So sana po ay nabigyan po natin ng kasagutan ang itong tanong na isa po sa ating mga subscriber at sa ating mga viewers na maaring meron pong the same na problema tungkol po sa kanilang arrears ng iba't ibang GSIS loans na nais po nila sana na ma-restructure pero hindi na po available dahil wala na po ito sa kiosk at tanging MPL na lamang at other loans yung pwedeng mapag-applyan. So, sana po mayroon kayong natutunan at keep safe po palagi dahil magkikita-kita pa rin po tayo sa susunod po na episodes dito sa ating YouTube channel. Keep safe everyone. Mga kamaster, nagustuhan ba ninyo ang ating episode sa video ito? If yes, don't forget to like this video at i-share na rin nang sa ganon ay marami pang mga tao na nangangailangan ng impormasyon ang makakaalam tungkol po dito. At don't forget to subscribe nang sa ganon ay updated kayo kapag meron tayong ilalabas na bagong video dito sa ating YouTube channel. I-like nyo na rin ang ating Facebook page, that is master_jet, at i-follow na rin ang ating Instagram account, that is master_jet02. Ang link ng mga social media accounts nito ay makikita sa description ng ating video. Furthermore mga kamaster, my wife and my kids are now in YouTube. So meron na po silang sariling YouTube accounts, channels. Let us help them reach 1,000 subscribers by showing support. Mag-subscribe na rin po sa kanilang YouTube channel, Jikais TV at 2B Brothers. Ang links po ng mga YouTube channels nito ay makikita rin sa description ng ating video. Maraming salamat po.